Alam niyo po mga kapatid, tuwing bagong taon, marami po talaga inaabangan po ang mga tao dito sa ating panahon, sa ating mundo. Kagaya po ng this year is coming, therefore malapit na po ang retirement. Para po sa iba, malapit na po ang ating bakasyon. Malapit na po yung mga aktibidad na pinlano po natin for several years back. Yan po ang madalas na inaabangan po ng mga tao tuwing bagong taon. Pero pagdating po sa mga mananampalataya, mga kapatid, iba po ang ating inaabangan. Maari para po sa iba, inaabangan po natin ang pagbabalik po ni Kristo, which should be yung inaabangan po ng bawat Kristiyano. Habang sa iba naman, inaabangan po natin kung kailan bubuksan ng Diyos ang puso ng mga taong ipinapanalangin po natin for so many years na. Pero dito in the book of Isaiah, ang inaabangan po ng propeta nung siya po ay nagpapahayag ng mga salitang ito ay yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Now, in order for us to understand kung ano po yung binabanggit po ni Isaiah po dito, nais ko lamang po magbigay ng quick summary kung ano po yung layunin ng chapter 65 in the book of Isaiah. Kagaya po na nabanggit po natin noong mga nakaraan po na linggo, ang book of Isaiah po ay may 66 chapters. Pero yung 66 chapters po na yan ay nahati sa dalawang bahagi. From chapters 1 to 39, ito po yung tinatawag na prophecies para po sa panahon ni Isaiah. Ito yung mga magaganap, ito yung mga mangyayari the moment na namabihag po ang mga Israelita. Kaya during chapters 1 to 39, nagbibigay na po ng babala ang propeta na kung hindi kayo manunumbalik sa Panginoon, ito yung mga mangyayari sa inyo. Pero pagdating po natin dun sa ikalawang bahagi ng Isaiah, which is chapters 40 hanggang 66, ang kinakausap po ng propeta po dito ay hindi yung mga tao sa kanyang panahon, kundi ang mga tao 150 years to 200 years into the future. Sinasabi po sa kanila na bagamat kayo po ay binihag ng mga empires, kayo ay palalabasin ko, kayo ay palalayain ko, hindi ko kayo pababayaan. Nang ibig sabihin, pinapalakas po ng Diyos sa pamagitan po ni Propeta Isaiah ang mga tao na mabibihag 150 years to 200 years into the future. Dahil po dito, marami mga liberal na eskolar na pinagdududahan po nila ang accuracy ng Isaiah, hindi dahil hindi tama ang mga detalye na binabanggit po dito in chapters 40 to 66, kundi napaka-imposible na magagawa na isang 8th century na propeta na kagaya po ni Isaiah na makapagbigay ng mga pahayag in such great detail into the future. So dahil po dito, marami po nagdududa. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi natin pinagdududahan yung kayang gawin po ng Diyos sa konteksto ng prophecy. Naniniwala po tayo na kung ang Biblia ay nanggaling sa Diyos, naniniwala din po tayo na mga propesiya po dito ay nanggaling sa Diyos. Hindi rin po imposible o maging imposible na lahat ng sinasabi po ng Diyos ay magkakaroon po ng katuparan. At dito ho natin makikita sa ikalawang bahagi po ng Isaiah, yung mga ilang propesiya na ito po ay natupad na. Kagaya po yung alipin ni Yahweh na binugbog, pinatay, at inilibing, at ipinako kasama po ng mga magdanakaw. Yan po ay pinahayag sa Isaiah 53. Pinahayag din po sa Isaiah 52 na ang tong Mesiyas na tinatawag po na alipin ni Yahweh ay binugbog, namaga ang kanyang mukha, at halos hindi na po kagaya po ng mga tao ang wangis ng kanyang mga mukha. At dahil po diyan, natupad po yung sinasabi dito sa Isaiah. Bukod po diyan, sa Isaiah 42, ang magiging Mesiyas at alipin ni Yahweh ay tinawag ilaw ng mundo. At yan po ay natupad sa panahon at ministeryo ni Kristo. Subalit, may isang bagay na hindi pa ho natutupad. At yan po yung tinatawag bagong langit at bagong lupa.
Marami ho tayo napapakinggan na pangangaral at mensahe tungkol sa impyerno. Marami ho tayo napapakinggan na mga aral at mensahe tungkol po sa araw ng paghuhukom. Marami ho sa atin napapakinggan po kung ano po ang mangyayari kapag bumalik na po si Kristo. Papatayin po niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya habang ililigtas naman po niya ang lahat na kay Kristo, buhay man o namatay. Pero ano po ba ang itinuturo ng Biblia pag natapos na po ang lahat ng bagay na yan? Ano po ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa langit? Tungkol sa bagong langit at bagong lupa? Ano po ang itinuturo po ng Biblia? And the answer is, mga kapatid, we will look into it shortly, pero sa lahat ng mga propeta at aklat sa Lumang Tipan, ang Isaiah lang ang nakapagbabanggit tungkol sa exact words, bagong langit at bagong lupa. Ezekiel doesn't talk about it. Jeremiah doesn't talk about it. Daniel doesn't talk about it. Bagamat may mga pahiwatig po sila na may darating po na hari, na siya po ay maghahari magpakailanman at magiging makatarungan po ang kanyang pamumuno. Nevertheless, kung babasahin po natin specifically the words, bagong langit at bagong lupa, only Isaiah is the prophet that talks about that. At 2 beses po niya binanggit po yan in Isaiah, both in chapter 65 and chapter 66. Pero hindi lang po yan, mga kapatid. Maging sa panahon po ng Lumang Tipan at Bagong Tipan, inaabangan na ho ng mga mananampalataya yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Unang-una, kung babasahin po natin sa buhay ni Abraham, dito sa Hebreo, Kapitulo 11. Basahin po natin ang Hebreo, Kapitulo 11. Talatang 8 hanggang 10. Hebrews chapter 11, verses 8 hanggang 10, hanggang verse 10. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya, sa isang dayuhan, na kahit na nasa tolda lang siya, tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin siya sa tolda ang anak niya na si Isaac at ang apong si Jacob, na mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos, sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. So napakalinaw sa tekstong ito, bagamat hindi binabanggit po sa aklat ng Genesis kung ano nasa puso po ni Abraham, binanggit naman po dito sa aklat ng Hebreo 11 kung ano ang inaasahan ng lingkod ng Diyos. At ano po ang kanyang inaasahan? Inaasahan ni Abraham ang isang lungsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Hindi po ito tumutukoy sa Canaan. Hindi po ito tumutukoy sa Jerusalem. Hindi po ito tumutukoy po sa mga lugar ng mga Israelita. Ang sabi ho dito, ang hinahangad at inaasahan po ni Abraham ay isang lungsod whose architect and builder is God. So may pahiwatig po tungkol sa bagong langit at bagong lupa dito sa tekstong ito. Pero hindi lamang po si Abraham, maging yung mga ibang mananampalataya sa Lumang Tipan na namatay na, sila din ay may inaasahan. Ibaba po natin ang basa sa talatang 14, verse 14. Ang mga taong may ganitong pananaw ay nagpapahiwatig na naghahanap sila ng sariling bayan. Kung ang bayang iniwan nila ang iniisip nila, may pagkakataon pa silang makabalik. Ngunit hinahangad nila ang mas mabuting lugar, at ito'y walang iba kundi ang lungsod na nasa langit. Kaya hindi ikinakahiya ng Diyos na siya'y tawagin nilang Diyos, dahil ipinaghanda niya sila ng isang lungsod.
So hindi po si Abraham, maging yung mga ibang mananampalataya nung sinaunang panahon, ito rin ang kanilang inaasahan. Hindi nila iniisip yung land of Canaan, hindi nila iniisip yung land of Jerusalem as the ultimate land na binabanggit po ng Diyos. Kundi meron po sila inaabangan, inaasahan, isang lungsod kung saan ang katwiran ng Diyos ay nagahari. Pero hindi lang po yung mga tao sa lumang tipan, maging sa panahon po, nung maisulat po ang aklat ng Hebreo, maging yung mga Kristiyanong ito ay inaabangan din po nila. Hebreo Kapitulo 13, Hebrews chapter 13, talatang 13 hanggang 14. Hebrews 13 verses 13 to 14. Kaya lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tinitiis niyang kahihiyan, sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito. Pero hinihintay natin ang bayan na paparating pa lang. In verse 14 ng wikang English, for here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. So may kabilang buhay pala. There is a coming city na binabanggit po in the Bible. Yan ang inaabangan ng mga Kristiyano na namatay sa lumang tipan. At yan din ang inaabangan ng mga Kristiyano sa panahon po na maisulat ang aklat ng Hebrews. Maging si Apostol Pablo, inaabangan din po niya ito nung sabihin po niya sa Roma, Kapitulo 8. Kung ating po babasahin, Romans chapter 8. At simulan po natin dito sa talatang 18. Romans chapter 8, verses 18 and following. Sabi po ng Biblia, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa, dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Now, there are two things that we learn here. Hindi lang po ito inaabangan lamang po ni Pablo, maging ang ating mundo na nabubulok, inaabangan din po nila yung bagong langit at bagong lupa. And the question might be, bakit po inaabangan ng ating nabubulok na mundo ang bagong langit at bagong lupa? Dahil alam din po ng kalikasan, alam din po ng buong mundo, creation itself, not necessarily yung mga tao, but creation itself, alam po nila by the Word of God, na ito po ay i-renew ng Panginoon balang araw. So napakalinaw na hindi lang po ang mga Kristiyano, maging po ang buong nilikha, inaabangan po nila ang bagong langit at ang bagong lupa. Ngayon, this then begs us the next question. Dahil inaabangan po ito ni Abraham, inaabangan po ng mga lumang tipan ng mga mananampalataya, inaabangan po ng mga bagong tipan ng mananampalataya, at inaabangan po ng buong nilikha ang bagong langit at bagong lupa bilang ang lungsod ng Diyos. Ano po ba ang meron ang bagong langit at bagong lupa? Na bago ko po ipaliwanag ho ito, nais ko muna ibigay po sa atin ang buod na order or sequence bago po mangyari ho ito. Sa pag-aaral po ng eschatology, sa atin po itinuturo, naniniwala po ako na ito po ang magiging order of events sa timeline ng eschatological events na ipinangako ng Diyos. Unang-una, tayo po ay magtitiis sa tribulation na ating hinaharap. Marami po hindi naniniwala sa tinatawag na matinding kapigatian. Sinasabi po nila ang matinding kapigatian ay darating po in the future. Pero it's not happening now. Ang problema po dito mga kapatid is,
Kapag sinabi po matinding kapigatian, kanino po ito nakatutok? Sa mga Kristiyano. At ano po ba ang nilalaman na matinding kapigatian? Ang pag-uusig, ang pagpatay sa mga tupa ng Diyos, ang pagpatay at paghihirap na dinadanas po ng bawat mananampalataya. And the question is, nangyayari po ba yan ngayon? If the answer is yes, tayo po ay nasa epoch ng matinding kapigatian. Dahil maraming Kristiyano ay pinapatay sa bawat segundo, sa bawat araw. Mula pa ho sa panahon ni Kristo hanggang sa ating kasalukuyan, marami po mga Kristiyano ang pinapatay. Yan po ang rason kung bakit po naisulat ang Book of Revelation, that when you are going through great tribulation, wag kayo titiwalag sa pananampalataya, wag kayo bibitaw sa Ebanghelyo, wag kayo sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, kundi ang manatiling tapat hanggang wakas. Siya ang maliligtas. Ngayon, habang tayo po ay, by the grace of God, nagpa-persevere, nananatiling matyaga at matatag sa pananampalataya, ano po ang susunod na kaganapan? That is the second coming of Christ. Kapag bumalik na po ang ating Panginoon, yan po yung tinatawag na final salvation ng iglesia. Kaya ho tayo nagkakasala sa araw-araw dahil hindi pa ho tayo inililigtas pa mula sa presensya ng kasalanan. Nang ibig sabihin, sa araw-araw po na tayo po ay nag-iisip, sa araw-araw po na tayo po ay nagsasalita, sa araw-araw po tayo na nagigising, at habang tayo po ay natutulog, hindi maiwasan na magkasala. Araw-araw po tayo nagkakasala. Gayunpaman, bagamat tayo po ay ligtas, at bagamat tayo po ay pinatawad ng Diyos, ang hindi pa ho nagagawa ng Diyos sa atin, sa kanyang timeline, ay iligtas niya po tayo mula sa presensya ng kasalanan. Kaya sa pagbabalik po ni Kristo, yan po ang kanyang ibibigay ho sa atin kung bakit po kailangang palitan ang ating namamatay na katawan, yung ating nabubulok na katawan, ang ating makasalanan na pagkatao, lahat po yan ay babaguhin po ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Pero may isa pa ho, resulta at epekto na kahihinatnan ng mga taong wala kay Kristo. At yan po ay kaparusahan. Nang ibig sabihin, papatayin ni Kristo sa kanyang pagbabalik ang lahat ng hindi naniwala o nanalig sa magandang balita. At pagkatapos po na siya po ay bumalik, sabi po ng Biblia ho sa atin, ang susunod po na eksena po dito ay tinatawag po the Great White Throne Judgment. Yung araw ng paghuhukom. Nang ibig sabihin, saan po ilalagay ang mga taong pinatay ni Kristo dahil hindi sila sumampalataya? At saan po ang magiging placement ng mga mananampalataya during this day? Sabi po ng Biblia, ang mga mananampalataya at ang mga hindi mananampalataya ay haharap sa Panginoon after His second coming. Lahat ho tayo ay hahatulan ng Diyos. Hahatulan po ang ating mga nagawa bilang mga Kristiyano. Hahatulan po tayo base sa ating kaalaman sa Biblia, kung ito po ba ay tinupad po ba natin o hindi. At sa mga hindi mananampalataya, ang lahat ng mga bagay na akala ho nila maitatago nila sa mga tao at sa Diyos, lahat po yan ay ilalantad at ibubulgar ng Diyos balang araw. Maging mananampalataya ka man o hindi, lahat ng mga nasabi mo ay ibibigay ng Diyos yan sa araw ng paghuhukom. Pananagutan po natin yan. Lahat ng mga sinabi ho natin na lihim o patalikod, mga tinago ho natin o lantad man, lahat po yan ay ibubulgar ng Diyos balang araw. Lahat ng mga chinismis, kasinungalingan, hypocrisy, lahat. Pananagutan po natin yan sa Diyos. Yan po ang mangyayari sa Great White Throne Judgment. At pagkatapos po, hatulan po ng Diyos ang lahat ng mga tao, mananampalataya man o hindi, ang mga naging tapat kay Kristo o yung mga tao na kay Kristo, dadalin po sa kanyang eternal presence, which is in the kingdom of God, sa bagong langit at bagong lupa. Habang ang mga tao wala kay Kristo, now I want you to think about this. Kukunin po sila mula sa tinatawag po na Hades o impyerno, at pagkatapos po sila hatulan,
ihahagis po muli pero sa isang lugar na mas matindi pa sa Hades, na kung tawaging ang lawang apoy. Kaya may mga katanungan, Brother Josh, ang ibig sabihin po ba nun kapag sila ay inilabas mula sa Hades, o kung tawagin po sa Tagalog, impyerno, doon pa lang sila makakaranas ng konting kapahingaan? The answer is, in my judgment, no. Dahil kapag kaharap mo ang Diyos at wala sa iyo ang katwiran ni Kristo, sinabi mismo sa Isaiah 48, talatang 22, walang kapayapaan at kapahingaan sa mga masasama. Maaari sabihin ho natin, nagkaroon sila ng konting kapahingaan dun sa init, sa mga uod na hindi nawawala. Pero hindi pa rin kapahingaan po yun kapag kaharap mo na ang Diyos at hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. There is no wicked. There is no rest and peace rather for the wicked. At pagkatapos po sila ihagis dun sa tinatawag na lawang apoy, the next sequence na magaganap ay yung pagpasok ng bagong langit at bagong lupa. Pero ano po ang magiging itsura po noon once na pumasok na yung bagong langit at bagong lupa? Sapagkat ito rin ang inaabangan ni Pedro. Basahin po natin ang 2 Pedro, Kapitulo 3. 2 Peter chapter 3. At simulan po natin ang basa, mga kapatid, in verse 8. 2 Peter chapter 3, beginning at verses 8 and following. Excuse me. Sabi ho dito, ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataon magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw na pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa at sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may inaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Now, ang mga Kristiyano who are interpreters ng ating binasa ay nagkakaroon po ng debate kung yung sinasabi po dito na sunog, matutunaw, magigiba ang ating mundo ay dapat kunin bilang literal. Meron naman mga Kristiyano na itinuturo po nila, hindi po ito literal, kundi it is a metaphor, a figure of speech, na babaguhin po ng Diyos miraculously ang kalagayan ng ating mundo. Whatever the case might be, literal man po ang apoy na ito o hindi, the object of the result is in fact the same. And that is, kapag binago po ng Diyos ang sansinuko po na kanyang nilikha, na dinungisan naman na kasalanan, ito po ay magiging bagong langit at bagong lupa. Ngayon, babalik po tayo doon sa unang katanungan. Ano po ba ang meron sa bagong langit at bagong lupa? Bakit kaya sinabi po ni Pedro kanina sa atin, kung ito ang ating inaasahan, mamuhay tayo ng tama at makadiyos? Bakit po niya sinabi yon? Unang-una, sa konteksto po ng 2 Pedro, may mga guro na huwad na propeta na nagtuturo, walang araw ng paghuhukom. Hindi na babalik si Kristo kahit na manatili ka sa kasalanan, wala ka naman kahihinatnan pagdating sa kabilang buhay. Pero sinasabi po ni Pedro, maling-mali kayo. May araw ng paghuhukom. Ililigtas niya ang mga pinili ng Diyos, pero kayo,
kayo mga hindi nananalig kay Kristo, meron kayong paglalagyan. You will be under judgment. So what exactly is in the new heaven and new earth? Doon po tayo babalik muli sa Isaiah chapter 65. Ano po ba ang meron sa bagong langit at bagong lupa? Now, base po sa na-observe ko po dito mga kapatid, there are at least 7 things that are in the new heavens and new earth. 7 things. Number 1, pagpasok po natin sa bagong langit at bagong lupa, you will not remember the former things. Hindi mo na maalala ang buhay mo at yung presensya sa ilalim ng kasalanan. Basahin po natin dito sa 65 verse 17. Isaiah 65 verse 17. Makinig kayo. Gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. In English, see, I will create the new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. So, may mga nagsasabi na ang ibig sabihin po nito is, hindi ko na maalala kung sino ang aking ina, hindi ko na maalala kung sino ang aking ama, at kung kami bilang mag-asawa ay Kristiyano, pagpasok po namin sa bagong langit at bagong lupa, hindi na ho namin maalala pa kung sino po ang aking asawa o kung sino po ang asawa ninyo. Pero hindi po ito ang ibig sabihin ng Isaiah. Ang ibig sabihin po ni Isaiah na makakalimutan mo na yung dating langit at dating lupa is a reference dun sa epekto at experience po natin sa kasalanan. Nang ibig sabihin, pagdating po natin sa bagong langit at bagong lupa, wala na po ang presensya ng kasalanan. You will no longer be tempted anymore. You will no longer experience death anymore. You will no longer experience corruption anymore dahil nakalimutan mo na kung ano yung karanasan, experience, na mailagay ka sa ganung klaseng kalagayan. Dahil binago na po ng Diyos ang ating nature na kung tawagin po glorification. Kapag tayo po ay nakaranas ng glorification, hindi mo na maiisip pa ang kasalanan. When you're under glorification, hindi ka na makapag-iisip ng masama. Hindi ka na magnanais ng masama. Hindi ka na gagawa ng masama. It's as if you've never understood or experienced sin. At sa Biblia, maliban pa ho kay Kristo, sino po yung mga taong na hindi nakaranas sa kasalanan? Si Adan at si Eva. Sila lamang po, maliban kay Kristo, ang hindi nakaranas sa kasalanan, pero nakaranas din ng kasalanan at the same time. So in other words, ibabalik po ng Diyos yung hindi magampanan ni Adan, and that is, when you multiply, all will be holy. When you multiply, all will live perfect. Pero dahil hindi natupad ni Adan po yun, dumating naman yung huling Adan. At ang sino man na kay Kristo, pagdating sa bagong langit at bagong lupa, kagaya ni Adan, before sin entered to the world, we also will no longer experience sin. Kundi innocence na. Mga kapatid, sa ating mundo, kapag ginamit po yung salitang innocence, sa isang banda, pwede ho natin gamitin po yan sa mga aksyon. Kagaya po nito, I am innocent na wala akong ninakaw sa bahay po ni Brother Joel. I can say that with a clean conscience. Pero ang hindi ho natin masasabi is this, I am innocent from all mental and moral wrongs. Hindi ko masasabi yun. Pero yung binabanggit po dito ay hindi tumutukoy lamang po sa aksyon, kundi mental and moral laws na hindi nilabag. Pagdating po natin sa bagong langit at bagong lupa, we will not have the desire anymore to sin against God.
Dahil yun ang purpose ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi lang po matanggal ang kasalanan sa atin sa konteksto ng pagpapatawad, kundi aalis na mismo ang karanasan, aalisin na po mismo ang pag-iisip, ang nais, ang presensya mismo ng kasalanan sa buhay po ng mga Kristiyano. Yan ang dahilan kung bakit lagi nananalangin po at lagi nagsasabi si Pablo, nais ko na makasama si Kristo. Nais ko na makasama si Kristo. Bakit? Dahil ayaw na po niya mamuhay sa presensya ng kasalanan. Pero sa ating mundo, iba. Walang nababago sa ating mundo. Palala ng palala. Kada bagong taon, may mga resolution po ginagawa ng mga tao sa taon na ito, magda-diet ako. Hindi naman natutupad. Sa bagong taon na ito, hindi na ako magsisigarilyo, hindi na ako maglalasing, hindi na ako papasok sa anumang bisyo. Pero bakit hindi naiiba? Bakit hindi nababago? Dahil maari gawin ng isang tao na magbago sa isang bisyo at lilipat sa panibago, pero hindi talagang pagbabago yun. Ang pagbabago na binabanggit po ng Biblia, hindi yung iiwanan mo na ang isang bisyo, tapos lilipat ka sa panibago, kundi lahat ng uri ng bisyo, sa tulong po at biyaya ng Diyos, hindi mo na babalikan pa. Yun ang tunay na pagbabago. At yung tunay na pagbabago ay makakamtam lamang kay Kristo. Pero pagdating po natin sa bagong langit at lupa, mga kapatid, kagaya nga po na ipinangako po ng Diyos dito, makakalimutan na po natin what sin felt like. Can you imagine that? Hindi ka na matutukso, hindi ka na mag-iisip ng mali, hindi ka na gagawa ng anuman uri ng kasamaan dahil the former things have passed away. Kakalimutan mo na sa konteksto ng pamumuhay. Number 2, sa bagong langit at bagong lupa, magkakaroon po ng everlasting joy at wala ng kalungkutan. Everlasting joy at wala ng kalungkutan. Talatang 18. Kaya magalak kayo at magdiwang ng walang hanggan sa aking gagawin, sapagkat ang Jerusalem ay gagawin kong kagalakan ng mga tao. At ang kanyang mga mamamayan ay magbibigay din ng kagalakan. Magagalak ako sa Jerusalem at sa kanyang mga mamamayan. Hindi na maririnig doon ang iyakan at paghingi ng tulong o mga pagdaing. Now, nais ko muna po ipaliwanag po dito, yung nakalagay po sa talatang 18, na ang Jerusalem ay gagawin ko kagalakan ng mga tao. Ang ibig sabihin po ba ng Jerusalem po dito ay yung lugar mismo ng mga Hudyo? Depende sa konteksto. Tuwing binabanggit po yung salitang Jerusalem sa Lumang Tipan, minsan ang paggamit po ng lugar ng Jerusalem ay minsan tumutukoy sa literal na lugar ng Jerusalem. Kagaya po ni Haring David, naghari po siya sa Israel, naghari din po siya sa Jerusalem. So literal na Jerusalem po yun. Pero in the prophets, lalo na po pagdating sa mga prophetical, eschatological na teachings, minsan ang Jerusalem ay hindi tumutukoy sa literal na lugar ng Jerusalem, kundi ang ibig sabihin po minsan ng Jerusalem ay yung mamamayan ng Diyos. Mababasa po natin minsan sa Lumang Tipan na gumagamit po yung mga propeta ng mga gaytong klaseng salita. Maghahari ang Diyos sa kanyang bundok. Anong bundok yun? Tapos, maghahari ang Diyos sa Zion. Ang aking presensya ay mananatili sa Jerusalem. Pero sa magantong klaseng konteksto, anong ibig sabihin ng bundok, Zion, at Jerusalem? Ang nilalarawan kasi po ng Jerusalem, mga kapatid, ay kung saan mananahan ang presensya ng Diyos. Ngayon, dahil ang kausap po dito ni Isaiah ay yung mga taong papasok sa bagong langit at bagong lupa, yung Jerusalem o yung bagong Jerusalem, ang bagong lugar kung saan siya mananahan, ay hindi isang lugar, kundi mga tao na may takot sa Diyos. Saan natin mababasa sa Biblia yon? Dito po tayo sa chapter 66.
chapter 66 verse 1. Chapter 66 verse 1. Sabi po ng Biblia, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Kaya anong klaseng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Saan lugar ninyo ako pagpapahingahin? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Nang ibig sabihin, saan mananahan ang Diyos? Sa templo? Sa langit? Sa lupa? Ako ang lumikha niyan. Wala kayong magagawa, wala kayong mabibuild kung saan ako mananahan. Pero sinagot ng Diyos kung saan po siya mananahan. Verse 2, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko ang mga taong magpakumbaba, nagsisisi, at may takot sa aking mga salita. In English, has not my hand made all these things? And so they came into being, declares Yahweh. These are the ones I look on with favor. Those who are humble, mapagpakumbaba, and contrite in spirit, handang magsisi, at nanginginig sa aking mga salita. So ang tanong, ano po itong Jerusalem na magiging sentro ng kagalakan sa araw na iyon? E di ang mga taong may takot, may paggalang, nagsisisi, at mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang tawag po sa iglesia, hindi lang po ang templo ng banal na Espiritu, pero ang tawag din po ng iglesia sa aklat ng Revelation 21, ang bagong Jerusalem na parang ikakasal. Yun ang tinutukoy po ni Isaiah po dito. Pero sa ating mga ibang kapatid, sa ibang iglesia, sinasabi nila, kapag nakita mo na ang mga Hudyo ay nag-uuwian na sa Jerusalem, ang ibig sabihin nun, natutupad na yung sinasabi ng Isaiah. Hindi ho. Dahil ang tunay na mga Israelita sa pananampalataya ay hindi yung mga tinuli sa panlabas, kundi yung mga nanalig at sumampalataya kay Kristo. So sino po ang magiging sentro ng kagalakan ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa, kung saan mawawala na po ang lahat ng uri ng kalungkutan at pagdadaing? Ang kanyang simbahan. Now, marami ho sa atin umiiyak, marami ho sa atin dumadaing, marami ho sa atin nalulungkot. Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Kapag dumaan ang trahedya o pagsubok sa ating buhay, nalulungkot tayo, nadidismaya. Pero pagdating sa bagong langit at bagong lupa, wala na ho yun mga kapatid. Wala nang iyakan pagdating po natin sa langit. Wala na po kalungkutan pagdating po natin sa bagong langit at bagong lupa. Matter of fact, the Bible says, He will wipe away all tears from our eyes. Nang ibig sabihin, kung mapipicture lang po natin iyon mga kapatid, parang ganito ang dating eh. Pagpasok po natin sa bagong langit at bagong lupa, may iyak tayo. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi we're finally here in the presence of Christ. Lahat ng ating pagpapagal bilang mga Kristiyano, totoo sinasabi ng Biblia, hindi na sayang. Yung mga pag-uusig na naranasan po natin, hindi na sayang. Yung ating pag-aaral ng Biblia, ang ating pagpapahayag, may tumanggap man o hindi, hindi na sayang. Lahat ng sakripisyo alang-alang kay Kristo, hindi na sayang. Yan ang tinanong po ng mga apostol sa Mateo 21 at Mateo 19. Nung sabi ni Pedro, Panginoon, iniwan na po namin ang lahat. Ano po ang aming gantimpala? At sinabi po ng Panginoon, ang lahat na nag-iwan ng bahay, lupa, at lahat ng bagay dito sa mundo alang-alang sa akin at sa kaharian ng Diyos ay makakatanggap ng gantimpala na mas higit pa sa anumang maibibigay ng mundong ito. At sino ho ang gantimpala na binabanggit po ng Biblia? Si Jesus. May hihigit po ba kaysa kay Kristo? Para sa ilan, ang kanilang pananaw, ang gantimpala is walking on streets of gold. Posible.
Para sa iba, it's the pearly gates. Maganda yun. Para sa iba, makakasama ko na yung mga ibang lingkod ng Diyos. Pwede ko na tanungin si Pablo sa mga teksto na hindi ko maintindihan. Pwede ko na tanungin si David. Kung ano yung ibig sabihin po niya that the boy will not return to me but I will go to him. Pero in reality mga kapatid, that is not yung gantimpala na binabanggit po ng Biblia. In the book of Revelation, sabi niya, to him who overcomes, I will give you the morning star. At sino po yung morning star? It's not Venus, it's Jesus. Siya ang day star ng Jacob na binabanggit po in the book of Numbers. Siya ang gantimpala. At kapag nakasama po natin ang Panginoon, Lord, we're finally here. I am with you and you are with me. Maiiyak po tayo na may kagalakan and the Bible says, I will wipe away all tears from your eyes. Lahat ng mga kapatiran po natin na umuwi na, kasama na po ang Diyos. Nagagalak po sila mga kapatid. Kaya marami mga ngaral na nagsasabi, kung may mga kapatiran po tayo na binawian na ng buhay, at nandito po tayo sa lamay, hindi dapat tayo malungkot, dapat mainggit tayo. Dahil kasama nila ang Diyos. Pero hindi ganyan ang takbo ng isip ng mga tao dito sa mundo. Ayoko pa mamatay. Meron pa akong inaabangan. Pero malinaw sa Biblia, anong inaabangan po ni Abraham? Anong inaabangan po ni Pablo? Anong inaabangan po ni Pedro? Anong inaabangan po maging ang ating Panginoon? Nung sabihin po niya, on the day of regeneration, it's the new heaven and new earth. Wala nang kalungkutan. Wala nang depression po doon. Pastor, wala na po tayong mental anxiety? Wala na. Wala na discouragement? Wala na. Wala na depression, wala nang confusion, wala nang fear? Wala na. For the former things have passed away. Wala na. Number 3, ang buhay po sa bagong langit at bagong lupa will be extended. Magkakaroon ng extension of life. Basahin po natin ang verse 20. Hahaba ang buhay ng mga tao in the new heaven, new earth. Verse 20. Doon ay walang mamamatay na sanggol o bata pa. Ang sino mang mamamatay sa gulang na 100 taon ay bata pa. At ang mamamatay ng hindi pa umaabot sa 100 taon ay ituturing na pinarusahan ko. Now, ibibigay ko sa inyo yung mga naging interpretation sa tekstong ito. May mga nagsasabi, yung binabanggit po na description dito po sa bagong langit at bagong lupa, ay hindi tumutukoy po sa tinatawag na eternal state. Nang ibig sabihin, hindi ito tumutukoy talaga doon sa pinakabagong langit at bagong lupa dahil kung ito ay tumutukoy sa pinakabagong langit at bagong lupa, bakit may mga namamatay pa? Nang ibig sabihin, ang bata o sanggol na hindi umabot ng 100 taon ay hindi maituturing na pinagpala. O ang mga makasalanan, kapag sila'y umabot naman ng mas mababa pa sa 100 taong gulang, ay ituturing po sila bilang mga pinarusahan. So ang dating po sa kanila, hindi po ito tumutukoy sa bagong langit at bagong lupa dahil may namamatay pa. Pero mga kapatid, sa pag-aaral po ng mga propeta, may mga pag-aaral at paraan ng pag-aaral kung ito po ay tumutukoy sa literal na pahiwatig or nagiging poetic po ang propeta. Now, bakit po natin sinasabi, or at least itinuturo, na kapag sinabi po na ang sino mang mamamatay sa gulang ng 100 taon ay hindi dapat kunin bilang literal. Dahil sinabi na nga po kanina sa talatang 20, doon ay walang mamamatay. Pangalawa, kung babasahin po natin ang Isaiah chapter 25, basahin po natin ang Isaiah 27 o 25, talatang 7 hanggang 8. Isaiah 25 verses 7 and 8. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah 25, talatang 7 hanggang 8.
At sa bundok ding ito, papawiin niya ang kalungkutan ng mga tao sa lahat ng bansa. Aalisin din ng Panginoon ang kamatayan at papahirin niya ang mga luha ng lahat ng tao. Aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang mga mamamayan sa buong mundo. Mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. So ano ho ang mangyayari dun sa bagong langit at bagong lupa ayon po sa Isaiah 25? Wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan. Nang ibig sabihin, yung binabanggit po kanina sa Isaiah 65, na kapag ang bata po ay umabot ng 100 gulang tapos namatay, o isang tao na hindi aabot ng 100 taong gulang, ay itinuring pinarusahan po ng Diyos, all that it is saying is not magkakaroon po ng kamatayan. Hindi yun ang ibig sabihin po ni Isaiah. What he's saying is this: ang mga bata in our present world, minsan ay hindi umaabot o lumalabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Pero pagdating sa bagong langit at bagong lupa, dahil po wala na po kamatayan, mararanasan po ng mga ito the extension of life. That is what Isaiah is saying. But here's another question. Pastor, di ba sinabi ng Biblia, pagdating po dun sa araw ng muling pagkabuhay, which is the second coming of Christ, ang mga Kristiyano na may mga asawa, wala nang relasyon doon sexually. Kagaya na po natin ng mga anghel. Yun ang sabi ni Jesus Yun ang sinabi ng ating Panginoon. So kung wala na po sexual relationship ang mga tao sa araw ng muling pagkabuhay, saan nanggaling yung mga sanggol? And the answer, of course, is not to be taken literal. What he is saying here is, kung ano yung hindi tinupad ni Adan in the Garden of Eden, matutupad naman po ni Kristo in the new heaven, new earth. Na ang lahat ng papasok doon sa bagong langit at bagong lupa, hahaba ang kanilang buhay dahil wala ng kamatayan. Kaya ito ang rason kung bakit po sinabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo, kung may mga namatay na kay Kristo, huwag kayong malulungkot. Hindi yan ang katapusan. Minsan nilalagay pa ho natin sa mga tombstone, rest in peace. Now, RIP ay totoo lamang kung tayo ay kay Kristo. Pero hindi maipapamuhay yung salitang RIP sa taong namatay na hindi pa napapatawad ang kanyang mga kasalanan. Pero dito sa bagong langit at bagong lupa, mga kapatid, wala ng kamatayan. Kapag binabasa natin ang Genesis, grabe! Ang haba pala ng buhay ni Methuselah. 969 years old. Grabe, ang haba pala ng buhay ni Adan. 930 years old. Pero yung mga taon na yon ay hindi maikukumpara sa buhay po na darating sa bagong langit at bagong lupa. Kasi i-restore ng Diyos yung nawala in the Garden of Eden. Number 4, magkakaroon po ng security of property sa bagong langit at bagong lupa. Security of property. Verses 21 and 22. Sa mga panahong iyon, magtatayo ang aking mga mamamayan ng mga bahay at titirahan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aani ng mga bunga nito. Hindi na ang mga kaaway nila ang makikinabang sa kanilang mga bahay at mga tanim. Sapagkat kung papaarong ang punong kahoy ay nabubuhay na matagal, ganoon din ang aking mga mamamayan at lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinaghirapan. Now again, hindi po ito literal na pagdating po natin sa bagong langit at bagong lupa, magtatayo po tayo ng mga bahay ho doon. Tandaan po natin, sinabi mismo ni Kristo, in my Father's house are many rooms. Now yung room po doon is greatly debated. Rooms say, pwesto sa langit, posible.
Some suggest that yung rooms po doon tumutukoy po sa bagong katawan na ibibigay sa atin ng Diyos. Regardless kung ano po tanggapin po natin na pananaw, the point is, meron po tayo pwesto sa kanyang presensya on that day. Now, kung ang gamit po natin ay King James Bible, ito ang madalas na ginagamit po ng mga prosperity preachers. Pagdating po daw natin sa bagong langit at bagong lupa, magkakaroon po tayo ng maraming mansyon. Kasi ayon po sa King James na translation, in my Father's house are many mansions. So itinuturo po ng mga prosperity preachers, mansions full of gold. Mansions full of marble. Hindi ho. Yung literal po na ibig sabihin ng mansion po doon sa original na wika ay kwarto. Hindi mansion talaga, yung nakikita ho natin sa Lindenwood. Saan pa ba? Tuxedo. Hindi yun. Kwarto, pwesto ang tinutukoy po doon. Now, bakit po magkakaroon ng eternal security ang ating mga properties? Does that mean may mga sariling bahay po tayo? Hindi ho. Ang ibig sabihin po nito is to be understood sa konteksto po ng kasaysayan ng mga Israelita. Now, tuwing meron po sila itinatayo na templo, tinatayo na lungsod, ano po nangyayari pag sila'y tumatalikod sa Diyos? Sino ang nakikinabang? Ibang bansa. Dahil tinalikuran mo ang aking kasunduan, ibibigay ko ang Assyria sa inyo, ibibigay ko ang Babylon sa inyo, ibibigay ko ang Persia sa inyo. At sa panahon po ni Kristo, maging ang mga Romano. Sino po ang nakinabang sa lugar ng mga Hudyo? Yung mga Romano. Pero dito, ang ibig sabihin na kapag kayo'y nagtayo, ikaw lang ang maninirahan dyan. Kapag ikaw ay nagtanim, ikaw lang ang aani, at walang makikinabang, yan po is another way of saying, do not save up treasures here on the earth, for where there is moth and thieves, but save up treasure in heaven, kung saan walang magnanakaw. Yun ang ibig sabihin nun. Walang nanakawin ho sa atin. Your joy will not be taken. Christ will not be taken. You will always be eternally secure. Number 5. Ang lahat ng papasok po sa bagong langit at bagong lupa ay ituturing pinagpala ng Diyos. Verse 23. Hindi sila magtatrabaho na walang pakinabang, at ang kanilang mga anak ay hindi daranas ng kamalasan, sapagkat sila'y mga taong pinagpapala ng Panginoon, at ang kanilang mga anak ay kasama nilang pinagpala. Tumutukoy po dito yung mga susunod na henerasyon. Bago pa sila manalangin o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Anong ibig sabihin na pinagpala? Well, kung natatandaan po natin yung katuruan ng ating Panginoon, madalas po niya binabanggit sa Mateo 5, yung tinatawag na Beatitudes. Blessed are the meek, dahil they shall inherit the earth. Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. So in other words, walang papasok sa bagong langit at bagong lupa na hindi itinuring pinagpala ng Diyos. At gaano po sila pinagpala? Bago po sila humingi ng anumang kahilingan sa Diyos sa mga panahong yon, sinagot na ni Yahweh. Pinagpala. Sa mundo, iba ang ibig sabihin ng pinagpala. Well, maganda trabaho, pinagpala ako. Malaki ang sweldo ko, pinagpala ako. Marami akong apo, pinagpala ako. Marami akong kaibigan, pinagpala ako. Now, sa isang banda, totoo yun. May uri na pagpapala na ibinibigay po sa mga hindi mananampalataya dahil po sa tinatawag common grace or general revelation, na ang kabutihan na ipinapakita po ng Diyos sa mga mananampalataya at hindi, ibinibigay ho niya. Pero yung pagpapala na tinutukoy po dito is, makasama ka sa presensya ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa.
Yun ang mga pinagpala. Ang mga pinagpala ay yung mga nagsisi, sumampalatay kay Kristo, at itinuring mga anak. Yun ang pinagpala. So dito, ang papasok lamang po sa bagong langit at bagong lupa ay hindi yung mga taong namumuhay sa kasalanan, kundi yung mga taong binago na kay Kristo na itinuring pinagpala ng Diyos. Now, number 6. Pagdating po natin sa bagong langit at bagong lupa, magkakaroon po na walang hanggan na kapayapaan o kaayusan. Walang hanggan na kapayapaan o kaayusan. Talatang 25. Sa araw na iyon, magkasamang kakain ang asong lobo at ang mga tupa, pati ang mga leon. At mga baka ay kakain ng damo, at ang mga ahas ay hindi na manunuklaw. Wala nang mamiminsala o gigiba sa aking banal na bundok ng Zion. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. May napansin po ba kayo? Napansin niyo po ba yung mga hayop na binabanggit po dito? Isa lang ho ang mabait dyan eh. Tupa. Pero kung titignan po natin maigi, leon, asong lobo, ahas, sino ho sila sa animal kingdom? Mga predator. Sila yung nag-hunt. Sila yung pumapatay sa mga mahihina na hayop. Pero sabi ho dito, ang asong lobo, ang leon, maging ang mga ahas, ay hindi na manggugulo. Now here's one question. Pastor, literal po ba ito? Magkakaroon po ng mga hayop sa bagong langit at bagong lupa? I don't know. Posible, I don't know. Dahil kung ito po ay isang literal na interpretation, then the answer is yes. Pero kung ang nais po ipahiwatig ni Isaiah po dito is, ito yung nasa Garden of Eden noon at ibabalik ko din sa bagong langit at bagong lupa, maari yun ang interpretation po dito. Wala nang patayan. Ngayon, kung hindi na ho sila kakain ng karne, dahil ang kinakain po kasi ng lobo yung mga tupa eh. Ang kinakain ng mga leon ay mga baka. At ang hinahamak naman ng mga ahas ay mga tao. So ngayon, kung hindi na ho sila kakain ng karne, ano yun? Lahat sila vegetarian? Posible. There has been a research not too long ago na nabasa ko ho, isang zoologist at ang kanyang specialty is with marine animals. Ang ginawa po nila is naghagis po sila, I think it was seaweed, basta parang isang sea halaman na hinagis po nila sa dagat. And then naglagay po sila ng bakod po doon kung saan nasan yung pating. So hindi nila pinakain po yung pating na mga ilang araw, ilang buwan. Just to see how the shark, this predator, is going to survive. Alam niyo po yung natuklasan po nila sa research? Kinain po nung pating yung halaman doon sa dagat or that seaweed. At napapaisip sila, how could that be? By nature, ang kinakain ng mga predatory na animals na ito ay karne. Pero bakit na kinain yung halaman sa dagat? Is because in the book of Genesis, bago po pumasok po ang kasalanan, ang diet po ng mga hayop, maging ang mga tao ay hindi karne. Kundi sabi po ng Diyos sa Genesis 2, every tree of the garden and every fruit will be yours. It's not until you get to Genesis chapter 9, pagkatapos po na umalis sila Noah at ang kanyang pamilya mula po doon sa Great Ark, na naiba yung diet ng tao. Sabi niya, from this point on, ang kakainin niyo, puro karne lang. Kaya lang, ito ang kondisyon, aalisin mo yung dugo. Kaya ang mga Hudyo, meron sila tinatawag kosher meal. Ba, masarap ang kosher, mga kapatid. Mahal nga lang, pero it has some benefits.
Pero on that day, kung ito ay literal, lahat ay kakain na lang po, hindi karne, kundi plants, fruits, vegetables, kung ito ay gagawin literal. Pero hindi po talaga to ang pinapahiwatig po ng Biblia. Ang rason kung bakit po ito nabanggit is because nais po i-emphasize muli ng propeta, wala ng kamatayan, wala na papatay doon, lahat ay nasa maayos na kalagayan na. Yun ang ibig sabihin. Pero hindi pa ho natapos dyan. Number 7. What is going to happen at the new heaven, new earth? Everlasting worship of God. Isaiah chapter 66, talatang 23. Isaiah 66, verse 23. Sa bawat pasimula ng buwan at sa bawat araw ng pamamahinga, ang lahat ay sasamba sa akin. How do you know this is the new heaven, new earth? Well, tignan niyo po ang verse 22. Sinabi pa ng Panginoon kung papaano ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili magpakailanman. Ang iyong lahi ay mananatili din magpakailanman at hindi kayo makakalimutan. Sa bawat pasimula ng buwan at sa bawat araw ng pamamahinga, ang lahat ay sasamba sa akin. Minsan tayo ano ba yan? Ang haba naman ng worship ngayon. Dati, nung kami po ay nagbibigay awit po sa Panginoon sa loob ng church, 1 oras ang aming pag-awit. 2 oras ang mensahe. Resulta, marami natutulog. Dahil napagod na eh. Kaya ho tayo nakakaranas po ng pagod dahil nandito po tayo sa ating makasalanan na pagkatao. Kaya ho tayo, minsan naiinip, ang haba naman, is because tayo po ay nasa makasalanan na pagkatao. Pero doon, mga kapatid, walang katapusan na pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Pastor, ano po yung mga aawitin natin? Amazing Grace po ba? Jesus paid it all? Hindi, ang aawitin po natin, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Yun lang? Hindi, uulitin pa natin yun. Forever and ever and ever. Yan ang bagong langit at bagong lupa. Hindi na tayo magbabayad ng tax ho doon. Hindi na ho tayo maghihirap ho doon. Wala nang alitan ho doon, wala nang chismis ho doon, wala nang pandaraya ho doon, wala nang sakit karamdaman, wala nang cancer, wala nang arthritis, wala nang lahat. Sapagkat nakalimutan na yung mga nakaraan. Yan ang inaabangan ng bawat Kristiyano. Kaya nung tinapos po ni Juan ang kanyang liham in the book of Revelation, ang huli po niya sinabi, Come, Lord Jesus. Bakit po niya sinabi, Come, Lord Jesus? Ayoko na dito sa mundo. Gusto na kita makasama. Kaya sa bagong taon na ito, mga kapatid, bakit ito ang naging mensahe natin? Dahil sa bawat bagong taon na binibigay sa atin ng Diyos is a year, is a day, is a week, is a month closer to the new heavens and new earth. 2026 po ngayon. Kailan kaya babalik ang Panginoon? I don't know. But what I do know, we are one day closer to His return. Mamayang gabi kaya bumalik ng Panginoon? Please do. Baka pagkatapos po nitong mensahe, babalik na po si Kristo. Please, Lord, do. Pero what about yung mga hindi pa handa magsisi? Yung mga hindi pa handa na isuko ang kanilang buhay kay Kristo, ano po ang mangyayari sa kanila? Sabi po ng Biblia, ang hindi makakapaso sa bagong langit at bagong lupa ay yung mga aso, mga sinungaling. At yung aso na binabanggit po dito ay hindi literal na hayop, kundi yung nag-uugaling aso. Mabangis. Marumi ang pangumuhay.
Kaya kung papasok po tayo sa simbahan, pero hindi ka pa ready paglingkuran ng Panginoon, gusto mo lang makinig, ito nakakatakot. Kung hindi mo pa ibibigay ang buhay mo kay Kristo, at hindi mo siya paglilingkuran, at itatrato mo lang ang misa na ito bilang, wala lang, misa lang, maging tayo ay hindi papasok sa bagong langit at bagong lupa. Nung namatay po si Kristo sa krus, ang kanyang sinabi sa kanyang Ama, it is finished. Pero once na pumasok na yung bagong langit at bagong lupa, ang maririnig naman po natin sa Ama, it is done. Habang nandito po tayo sa lupa at hindi pa bumabalik si Jesus, nananawagan ang Ama sa mga makasalanan, come to Christ. Come to Christ. Come to Christ. At habang tayo po ay nakay Kristo at lalo nakikipaglaban sa araw-araw sa mga pagsubok na dinadala ho sa atin ng kaaway o pinitulutan po ng Diyos, kagaya po nila Abraham, kagaya po nila Pedro, ang nasa isip po natin, inaasahan po natin isang lungsod kung saan ang nagtayo nito ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya may mga awit looking for a city whose maker and builder is God. Looking for a city. What are you looking for, mga kapatid, nitong bagong taon? Yan ang dapat po natin sagutin. Because kung hindi makasama ang Panginoon, is your viewpoint and goal in this year and the years to come, we need to repent and look to Jesus. Because at any given moment, babalik ang Panginoon bilang magnanakaw o parang isang magnanakaw sa gabi. But in the new heaven, new earth, kapag nakasama na natin siya, there will be no more sorrow, there will be no more death, for the former things have passed away. Yan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. As we pray.